po ay dalawang linggo ng karaniwang panahon sa gabay ng liwanag ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Ngayon ang unang linggo ng buwan ng Santo Rosario at ng mga misyon. Sa buwang ito, tinatawagan tayong ipagdasal ang paglago ng ating pananampalataya. Lalo't ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos at isa nating pananagutan. Dahil sa pananampalataya, natatanggap natin ng buong kababaang loob ang mga nakalulungkot na pangyayari na di natin mauunawaan. Dahil din dito, nagsusumikap tayo sa paggawa ng mabuti kahit di natin nakikita misyonero upang ihatid ang ilaw ng mabuting balita sa mga di pa nakakakilala kay Kristo. Pananampalataya ang nagbubuklod sa atin ngayon upang mag-alay ng Eucharistia bilang papuri sa Diyos at para sa kabutihan ng sangkatauhan. Kasama ng mga alagad ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa inyo. Magsitayo po ang lahat para sa pagpungat na amin. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid ni Kristo, nandito po tayo ngayon sa ika-27 linggo sa karaniwang panahon sa ating pong mag-celebrate ng
Mas sa linggong ito, ating pong bigyan ng halaga ang ating paniniwala natin natanggap sa ating puso dahil ito ay magdadala sa atin sa kaligtasan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nakasala sa isip, sa salita, sa paggawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
pasasalamat from Ate Beth Lapira. Thanksgiving Mass offered by Ate Leti. Thanksgiving Mass offered by Raquel Alumar. Thanksgiving Mass offered by Ate Leonia Dagon and family. Thanksgiving Mass offered by Divine Mercy Community. At sa ating ding mga kapatid na himlay na mamaya sa isang natin basahin para po magkaroon sila ng lakas dahil tanging ang pagdadasal lamang ang makapagbibigay sa kanila ng lunas at gaan saan man sila ngayon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at itinadalangin ang mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingin ng kapatawaran ng buti naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming piningin sa pagdarasal ay iyong pagbibyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Ang tila walang habas na kapalaluan at gupit ng mararahas ay mahigpit na pagsubok sa pananampalataya. Anumang pagkaantala ng Diyos sa pagsupil sa gayon mga pagmamalabis ay waring ni matiis ng mga nananalig sa kanyang katarungan at kapangyarihan. Sa kanyang sagot kay Habakuk, tinitiyang ng Panginoon na lahat ay maaayos sa takdang panahon. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraig sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan ako babayaang mamayanin ang karahasan? Bakit ang ipinapakita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabilabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. Ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalitas sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may magtatagal. Masdan mo ang hambog, masdan mo. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit, ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siya
mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, iyong tingin, walang siyang salunganin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating tumalan. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga, niyang mga hirap, mga tupad, tayo inaalagaan. Panginoon, iyong higit, huwag mo siyang salunganin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng iyong magulang na nasa Amerika. Sa ilan ng masa, ako ay tinukso, doon ay sinubo ng inyong magulang. Pagkaman nakita at ginawa sila nakinaban. Panginoon, inyong tingin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong tingin, huwag niyo siyang salungatin. Kalawang pagbasa. Narito ang ilan sa masisilang pampalakas loob ni Pablo sa kanyang alagad na si Timoteo, hinilang niyang maging obispo ng Efeso. Tunay na dakila ang bunga ng Espiritu, di lamang sa mga obispo at pari, kundi sa lahat na nagpapaalam sa gayong handog. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Basa mula sa dalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, pinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang binibigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong bantayan ang mga aral na tinuro ko sa iyo. Yaman ang mga ito'y bawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng pinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumorong ito, mabunod ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa iyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol, kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang magkakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tungpad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo ay nagpapasalamat dahil sa biyaya ng buhay na binigay niya sa atin. Tingnan natin ang ating mga bata. Rumami na talaga sila. Sana ay mas rumami para maging masaya tayo dito sa ating celebration. Ang ating paglalakbay, mga kapatid, kasama si Jesus dahil natanggap natin ang regalo ng paniniwala sa ating puso. Ang paniniwalang iyan ay siyang magdadala sa atin palagi, hindi sa kapikuan, kundi sa buhay, pati na sa buhay na walang hanggan. May mga kapikuan, mga kahirapan na darating sa ating buhay, pero kung mayroon tayong paniniwala, talagang patungo tayo sa buhay. Dahil si Jesus ay buhay. Siya ay nagbibigay buhay. Kung tingnan natin ang ating mga puso, mga kapatid, nakilala ba natin ang gusto si Jesus? Kailan niyo nakasama si Jesus sa huling pagkakataon? Sa mga araw ng kagipitan? Sa mga araw ba ng pagiging successful? Lahat ng pagkakataon nandiyan si Jesus. Kaya dapat nating alamin at pailaliman pa ang ating paniniwala kay Jesus. Ano ang tanong ng mga apostoles sa Kanya? Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Baka, mga kapatid, hindi pa siguro kilala ng mga apostoles kung sino si Jesus. Baka sila ay naniniwala na kung palagi nilang kasama si Jesus, ay papalakpakan sila ng mga tao.
Siguro, yun siguro ang paniniwala ng mga apostoles. Siguro, sa pagkilala ni Jesus ay makapagbibigay ng mahika si Jesus. O kanilang sinod dahil si Jesus ay masasabi natin nagkaroon ng we say na malakas ang personalidad ni Jesus, kaya sumunod sila kay Jesus. Pero mga kapatid, ano ba ang gustong iparating ni Jesus sa atin? Ang gusto niyang iparating, dahil kung susunod tayo kay Jesus, tayo ay magkakaroon din ng regalo na magbibigay buhay sa iba. Naranasan niyo bang magbigay buhay sa iba? Yung ating mga ngiti, smile sa isa't isa, yung ating mga words of encouragement, words of love, pagpapatawa, yun ang pagbibigay buhay. Pagporta-abante ng ating mga responsibilidad. No, dahil tayo ay nakatanggap ng responsibilidad sa isa't isa. Nang bawat sa atin, mayroon tayong responsibilidad sa buhay. Kung ating susundin si Jesus, malalaman natin mga kapatid na tayo ay mga alipin lamang na sa harap niya ay dapat magpasalamat. Mga alipin, ibig sabihin ito na tayo ay nakatanggap ng misyon. Bawat isa sa atin may misyon. Kung tayo ay lalayo kay Jesus, anong mangyayari sa atin? Mawawala tayo sa tamang daan. Kaya mga kapatid, dapat tayong magpasalamat palagi. Nung magpasalamat, meron bang mga bagay na dapat natin ipagpasalamat ngayon sa ating mga puso? Meron. Maraming bagay na dapat tayong magpasalamat. Huwag tayong palaging magbabulbul. Saan na? Oo, reklamo. Dapat tayong magpasalamat. Ang importante, para sa atin, ginawa natin ang ating mga responsibilidad. Ito yung tiningnan ng Panginoon, hindi kung anong sinasabi ng ibang tao. Ang tiningnan ng Panginoon ay ang ating puso. Kung gaano tayo katotoo, kung gaano tayo ka-sincere, no? Sa pag-share sa ating time, treasure, and talent. No, dapat natin itong pangalagaan, mga kapatid. Kung ano man ang responsibilidad natin ngayon, huwag tayong magreklamo, kundi dapat natin pangalagaan. Kahit man maraming mga paghihirap, mga hidwaan, kakulangan, pero dapat natin isipin kung mayroon tayong Diyos, patuloy tayo sa ating mga responsibilidad na binigay sa ating Diyos. Kaya dapat tayong maging mabuti. Pero sabi ng aking Papa na ang pagiging mabuti, anak, hindi yan hindi yan magdadala sa iyo sa kaligtasan. Pagiging mabuti lang, hindi. Dapat talaga tayo gumawa ng mga mabubuting bagay. Di ba? Ang kabutan, hindi mo na makaluwas, no? Kasi yan makapagliligtas sa atin, yung pagiging mabuti natin. Masabi pa ng Papa ko, naniniwala naman ako talaga. Kasi Papa ko yan, pinaniwalaan ko yung mga sinasabi niya. Hindi yan makapagliligtas sa iyong kaputihan, no? Sabi ng mama ko, naku, yung Papa mo, hindi pa masyadong marunong magdasal ng rosaryo. Sabi ko, mag-online rosaryo kaya tayo siya. Ay, wala, alas 6 yung 6 p.m. yung rosaryo namin. Kaya, sabi ng Papa ko naman na, naku, paano naman kung magaling mo ng rosaryo pagkatapos? Importante talaga na gumawa ng mabuti.
may pagkakaroon ng kabutihang puso, pero hindi lang sapat. Gumawa tayo ng mabuti dito sa ating Panginoon. Kaya pagpatuloy po natin ang ating selebrasyon na puno ng pasasalamat. Birthday ni George. George Auguri. Birthday kahapon. Maraming pasasalamat sa dono ng ating buhay. Magkaroon tayo ng pagkakataon na idasal ang ating mga mahal sa buhay na nahihilahi. Ito ay malaking grasya para sa atin. Kaya, andiamo avanti nella nostra celebrazione così offriamo tutto al Signore perché abbiamo questa grande fede che abbiamo ricevuto da Dio. Patuloy tayo sa ating pagdadasal. Taas natin ang grasya palagi ni Mama Mary na bigyan tayo niya ng lakas kahit at 12 a.m. kanina nag-ano tayo mezzogiorno, no? Suplika. So hopefully that she will bless us more and guide us sa buwan na yun. Saludato Jesu Cristo. Magsidayo po tayo para sa ating mananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos. Nagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako Nakatawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpamasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inibig, nalaos sa pinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang pagkalima sa hamon ng Panginoon, tumutulong tayo sa pananampalataya at hatid ng pagtitiwala sa Kanyang mahabaging pag-ibig, idulog natin ang ating mga kahilingan. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa ilang simbahan, ang katipunan ng mga tapat na sumasampalataya sa buong daigdig. Naway pagnubayan siya lagi ng pananalig na nakatuon sa kalinga ng Diyos. Sa kabila ng mga mahirap, maulawaang mga pangyayari sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa Santo Papa, mga obispo, at mga pari, naway patuloy silang maging inspirasyon natin sa kanilang matatag na pananampalataya at pagsisikap para sa kabutihan ng mga hinabilin sa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa mga nanghihina dahil sa sakit o malalaking pagkabigo, naway palakasin sila ng kanilang pananalig sa masuyuing Diyos tungo sa paninibagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa lahat ng misyonero, naway hindi sila paghinaan ng loob sa hinang kawalang pagpapahalaga sa kanilang pagsisikap, kundi patuloy na magtiwala sa Panginoon, tanging nakakapatid sa takdang oras ng pamumunga ng lahat ng kanilang gawaing mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Panginoon, sa iyo ang larangan kung saan kami natawag para maglingkod, at sa iyo rin ang lakas na kailangan namin upang kami magbungang makapaglingkod. Pagkalooban mo kami ng kababaang loob para tanggapin ito at ang lakas ng loob para magsikap sa paglilingkod sa iyo.
sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng Magsakay.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong pinihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan ng lubos. Kahit na ikaw ay aming tinanikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkalitaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa inyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtis ang pusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya.
pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isnasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo, naming Papa, at ni Domenico, ang aming obispo, at ang kanyang mga katulong na obispo. Alalahanin mo rin ng aming mga kapatid na nahimlay, lalo na si Florida, Chelitoria, Euferisma, Fernando, Beatriz, Leonardo, Asteria, Inibisito, Wenceslao, Juanita, Ramona, Mariano, Paula, Panfilo, Enrica, Emmanuel, Victoria, Leonora, Pedro, Juanito, Silveria, Rosana, Angelito, Vera, Josefa, Ricardo, Ferminicia, Caetano, Maria, Cristita, Leonarda, Loncia, Modesto, at sa lahat ng mga kaluluwa sa nang may pag-asa silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon nating Diyos, ipahayag natin ng bukas loob. Hiniling namin kamiyaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, litas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo
kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkain, inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipong ng lahat. Tawagin ko muna si Kuya Chairman Paul sa update po ng ating sports fest.